Nakatayo ako sa harap ng salamin habang inaayos ang butones ng aking lumang polo. Handa na sana akong umalis. Handa na sana akong yakapin ang aking anak sa kanyang kaarawan. Pero sa isang iglap, isang tawag lang sa telepono ang nagpabago sa lahat. Ang tawag na iyon ang dumurog sa puso ko bilang isang ama. Jose, huwag kang pumunta sa bahay ng anak mo. Huwag kang tutuloy sa birthday dinner. Pakinggan mo ako. Nasa panganib ka. Iyon ang bungad sa akin ng aking abogado. Ang aking matalik na kaibigan, si Attorney Ramos. Napatigil ako. Ramdam ko ang pagkabog ng dibdib ko. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa takot sa kung ano ang susunod niyang sasabihin. Bakit? Ang tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Birthday ng anak ko ngayon. Naghihintay si Maria. Bumuntong hininga si Attorney Ramos sa kabilang linya. Ang bigat ng kanyang hininga ay parang pahiwatig ng isang masamang balita. Jose, kumpare, nasa korte ako ngayon. May nakita akong dokumento na kakapasa lang kaninang umaga. Isang petisyon. Ang nag-file ay ang anak mong si Maria at ang asawa niyang si Paulo. Nanlamig ang buong katawan ko. Petisyon? Para saan? Jose, gusto kanilang ipadeklarang incompetent. Gusto nilang palabasin na ulyanin ka na may demensya ka at na wala ka ng kakayahang mag-isip para sa sarili mo. Ang tawag dito ay guardianship. Kapag naaprubahan ito ng korte, mawawalan ka ng karapatan sa lahat. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Ang mga tuhod ko ay parang bibigay. Hindi lang iyon, dagdag ni Ramos. Ang boses niya ay puno ng galit at awa. Ang hapunan mamaya, hindi iyon birthday party. Isa iyong bitag. May dadating na doktor doon. Isang bayarang doktor. Kapag nakitaan ka nila ng kahit anong senyales ng pagkalito, kapag nanginginig ang kamay mo habang kumakain, pipirmahan ng doktor na iyon ang papeles ngayong gabi at bukas na bukas din. Dademanda sila para kunin ang bahay mo at ipasok ka sa isang mumurahing home for the aged. Home for the aged. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa tenga ko. Gusto nila akong ikulong. Gusto nila akong itapon. Ang sarili kong anak, ang batang pinalaki ko, ang batang binuhat ko sa balikat ko noong maliit pa siya. Siya pala ang magpaplano ng aking pagbagsak. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Ang katahimikan sa loob ng aking maliit na bahay sa Cavite ay nakabibingi. Tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Isang matandang lalaki na 71 taong gulang, puti na ang buhok, kulubot na ang balat. Suot ang isang barong na 10 taon na ang tanda sa mata ng ibang tao. Ako ay si Tatay Jose, isang simpleng pensyonado, isang matandang nagtitipid sa kuryente, isang matandang namamalengke ng tuyo at gulay para pagkasyahin ang kaunting pera. Iyon ang akala nila. Iyon ang akala ng anak kong si Maria. Kinapa ko ang bulsa ng aking pantalon. Nandoon ang isang sobre. Sa loob ng sobreng iyon ay may tsekeng nagkakahalaga ng 25,000 piso. 25,000. Alam niyo ba kung paano ko inipon ang perang ito? Sa loob ng 6 na buwan. Hindi ako bumili ng bagong gamot para sa rayuma ko. Tiniis ko ang init ng tanghali na walang electric fan. Kinain ko ang tirang kanin at pritong itlog. Lahat ng iyon, ginawa ko para maipon ang halagang ito. Gusto ko sanang ibigay ito kay Maria ngayong gabi. Regalo ko sa kanya. Dahil noong nakaraang linggo, tumawag siya sa akin, umiiyak. Sabi niya ay kapos na kapos sila. Sabi niya ay hindi nila mabayaran ang tuition ng apo kong si Sofia. Akala ko ay naghihirap sila. Akala ko ay kailangan nila ng tulong ng isang ama. Kaya kahit hirap ako, kahit masakit ang likod ko, naglakad ako papunta sa bangko para ihanda ang checking ito. Gusto ko lang makita siyang masaya. Gusto ko lang maramdaman na may halaga pa ako bilang ama. Pero heto ang katotohanan. Heto ang masakit na katotohanan na sampal sa aking mukha. Habang nagtitiis ako ng gutom para makaipon ng pangregalo sa kanila, sila naman ay abala sa pakikipag-usap sa abogado. Abala sila sa pagpaplano kung paano ako aalisin sa landas nila. Walang utang na loob. Iyon ang paulit-ulit na sumisigaw sa isip ko. Walang utang na loob. Tumingin ako sa litrato ng aking asawa, ang yumaong si Carmen. Nakapatong ito sa ibabaw ng aking lumang aparador. Ang mga mata niya sa litrato ay puno ng pagmamahal, puno ng awa. Kinausap ko siya. Ang boses ko ay basag. Carmen, mahal kong Carmen, tama ka.
Masyado natin siyang pinalaki sa layaw. Masyado natin siyang prinotektahan. Ibinigay natin ang lahat, ang dugo, ang pawis, ang huling sentimo sa bulsa natin. At ito ang sukli niya, isang selda sa home for the aged. Gusto niya akong itapon na parang basurang wala ng pakinabang. Ang sakit. Ang sakit ay hindi sa bulsa, wala sa pera. Ang sakit ay nasa puso. Ang pagtataksil ng isang anak ay higit pa sa tusok ng balaraw dahil ang dugo na nananalaytay sa kanya ay galing sa akin. At ang dugong iyon mismo ang nagbabalak na lasunin ako. Gusto nilang palabasin na ulyanin ako? Gusto nilang sabihin sa korte na nakakalimutan ko ng patayin ang kalan, na naliligaw ako sa palengke? Mga sinungaling. Ang isip ko ay kasing talas pa rin ng dati. Ako ay isang engineer. Ako ang nagdisenyo ng mga tulay na tinatawiran ninyo araw-araw. Kabisado ko ang bawat sukat, bawat anggulo, bawat bigat na kayang tiisin ng isang pundasyon. At ngayon, nakikita ko na ang bitak sa pundasyon ng pamilyang ito. Tinawag nila akong pabigat. Tinawag nila akong ulyanin. Isang matandang wala ng silbi kundi ang hintayin ng kamatayan. Akala nila ay mahina ako. Akala nila ay dahil matanda na ako, wala na akong laban. Akala nila ay basta-basta na lang akong iiyak sa isang sulok at pipirma sa papel na iaabot nila. Nagkakamali sila. Malaki ang pagkakamali nila. Pinunasan ko ang luhang tumulo sa aking pisngi. Huli na ito. Ito na ang huling luha na iiyakan ko para sa anak na walang puso. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa kama. Nawala ang panghihina ng aking tuhod. Nawala ang panginginig ng aking kamay. Napalitan ito ng isang malamig na determinasyon. Isang determinasyon na katulad ng bakal na ginagamit ko sa paggawa ng tulay. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ko pabalik si Attorney Ramos. Jose? Jose? Nandyan ka pa ba? Tanong niya na puno ng pag-aalala. Huwag kang pumunta doon, delikado. Huminga ako ng malalim. Ang boses ko ay hindi natinig ng isang kawawang matanda. Ito ay boses ng isang engineer na handa nang magpatupad ng batas. Ramos, sabi ko, pupunta ako. Ano? Nababaliw ka na ba? Iyon ang gusto nila. Kapag nakita ka ng doktor na iyon, kapag nakita nilang nanginginig ka o nalilito, tapos ka na. Kukunin nila ang lahat. Kailangan kong pumunta, Ramos, sagot ko ng mariin. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata. Kailangan kong marinig mula sa bibig nila ang mga kasinungalingan. Kailangan ko ng ebidensya. Naglakad ako papunta sa aking lumang baul. Binuksan ko ito. Sa ilalim ng mga lumang plano at blueprint, may isang maliit na itim na kahon. Kinuha ko ito. Isa itong digital voice recorder. Maliit, tago, pero malinaw ang kuha. Ire-record ko ang lahat, Ramos. Bawat salita, bawat insulto, bawat kasinungalingan. Jose, mag-ingat ka, babala ni Ramos. Desperado sila. Ang mga taong nagpa-file ng guardianship ng patago ay kadalasang baon sa utang. Kailangan nila ng pera mo at gagawin nila ang lahat para makuha iyon. Alam ko, sagot ko, habang isinusuot ang aking Amerikana. Gusto nila ng ulyanin. Bibigyan ko sila ng ulyanin. Aarte ako ayon sa gusto nila. Papaniwalain ko sila na nanalo na sila. Hahayaan ko silang magdiwang ngayong gabi. Tumingin ako sa salamin sa huling pagkakataon. Inayos ko ang aking kwelyo. Hindi ito paghihiganti, Ramos, bulong ko. Ito ay katarungan. Katarungan para sa ama na nagbigay ng lahat. Katarungan para sa mga matatandang inaapi ng sarili nilang pamilya dahil lang sa pera. Siniguro kong nakabukas ang recorder sa aking bulsa. Humanda kayo, Maria at Paulo. Ang akala niyong baka nagatasan. Ang akala niyong matandang ulyanin na madaling loko. Siya ang magiging bangungot ninyo. Ngayong gabi, magsisimula ang aking paglilitis. Pero hindi ako ang nasasakdal. Kayo ang huhusgahan. At sisiguraduhin kong wala kayong matatakbuhan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa simula ng kwentong ito. Alam kong mabigat, alam kong masakit, pero kailangan itong marinig ng bawat pamilyang Pilipino. Bago natin ituloy ang kwento, kung ano ang nangyari sa hapunan na iyon, kung paano ko sila nahuli sa akto, at kung paano ko binawi ang lahat sa kanila. Pakiusap, mag-subscribe muna kayo sa channel na ito. Pindutin ang like button kung naniniwala kayo na dapat igalang ang mga magulang. At gusto kong malaman, taga saan po kayo na nakikinig ngayon?
Kayo ba ay nasa Pilipinas o nasa ibang bansa? Mag-comment kayo sa ibaba. Gusto kong mabasa ang inyong mga saloobin. Ngayon, humanda kayo. Dahil papasok na ako sa mansyon ng aking anak at ang gabing ito ay hinding-hindi nila makakalimutan. Ibinaba ko ang telepono. Ang boses ni Attorney Ramos ay tila umaalingaw-ngaw pa rin sa apat na sulok ng aking kwarto. Huwag kang pumunta. Iyon ang sabi niya. Huwag kang pumunta dahil may masama silang balak. Napaupo ako sa gilid ng aking kama. Ang kama na ito. Ito ang kama kung saan kami natutulog ng asawa kong si Carmen noong nabubuhay pa siya. Dito kami nangarap. Dito namin pinag-usapan ang kinabukasan ng aming nag-iisang anak na si Maria. Gusto nilang kunin ang lahat. Gusto nilang palabasin na ulyanin ako. Nawala na akong silbi. Na isa na lamang akong matandang pasaway na kailangang ikulong sa isang home for the aged at habang nakakulong ako doon. Habang unti-unti akong namamatay sa lungkot at sama ng loob, sila naman ay magpapakasasa sa perang pinaghirapan ko. Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang malaking sikreto na tinago ko sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Ang akala nila, ako ay si Tatay Jose na mahirap. Si Tatay Jose na umaasa lang sa maliit na pensyon mula sa SSS. Si Tatay Jose na namamalengke ng tuyo at kangkong dahil iyon lang ang kaya ng bulsa. Iyon ang ipinakita ko sa kanila. Iyon ang maskara na suot ko araw-araw. Bakit? Dahil gusto ko silang subukin. Gusto kong makita kung mamahalin ba nila ako kahit wala akong maibigay na pera. Gusto kong malaman kung aalagaan ba nila ako kahit akala nila ay wala silang mapapala sa akin. Bumagsak sila sa pagsubok. Bagsak na bagsak. Hindi nila alam ang totoo. Hindi nila alam na ang Tatay Jose na tinitingnan nila ng mababa ay isang retiradong civil engineer. Hindi lang basta engineer. Ako ang nagmay-ari ng Bennett Structural Solutions. Ako ang may hawak ng mga patente sa mga earthquake rollers na ginagamit sa mga tulay sa Japan at Amerika. Mayaman ako. Sobrang yaman. Ang pensyon na nakikita nila, barya lang iyon. Ang bahay na luma at dispintado dito sa Cavite, pinabayaan ko talagang magmukhang luma iyon. Pero sa likod ng mga bangko, sa Makati at Singapore, ang pangalang Jose Bennett ay tinitingala. Ang mga trust fund na itinago ko ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Tumayo ako at humarap sa salamin. Pinagmasdan ko ang aking sarili. Ang puting buhok, ang kulubot sa noo, ang simpleng polo shirt na medyo maluwag na sa akin. Minaliit niyo ako. Bulong ko sa sarili ko. Akala niyo dahil matanda na ako ay bobo na ako. Akala niyo dahil hindi ako nagsasalita ay wala na akong alam. Nagkamali kayo. Hinding-hindi niyo maiisahan ang taong nagtayo ng mga tulay na kayang labanan ang pinakamalakas na bagyo. Naglakad ako papunta sa aking closet. Binuksan ko ang ilalim na bahagi nito, doon. Sa ilalim ng mga lumang damit at blueprints, may isang mabigat na kahong gawa sa kahoy. Binuksan ko ito. Ang amoy ng lumang papel at langis ay sumalubong sa akin. Ito ang mga gamit ko noong aktibo pa ako sa serbisyo. Kinuha ko ang isang maliit na itim na bagay. Isa itong high-fidelity digital voice recorder. Maliit lang ito, kasya sa palad ko. Pero kaya nitong mag-record ng boses ng napakalinaw kahit nasa malayo. Sinuri ko ang baterya. Puno. Ramos, bulong ko sa hangin. Sinabi mong huwag akong pumunta. Sabi mo delikado. Pero kailangan kong pumunta. Kailangan kong makita ang mukha nila habang niloloko nila ako. Kailangan ko ng ebidensya. Hindi sapat na alam ko lang. Kailangan ko ng patunay na magagamit sa korte. Kailangan ko ng boses nila na nagsasabing gusto nila akong ipakulong. Kailangan ko ang mga kasinungalingan nila na nakarecord. Isinuot ko ang aking jacket. Ipinasok ko ang recorder sa loob ng bulsa sa dibdib. Itinago ko ito sa likod ng panyo. Sinubukan kong magsalita. Pagsubok, pagsubok. Nakita ko ang maliit na ilaw na pula na kumurap. Gumagana. Rinig na rinig kahit ang paghinga ko. Tumingin ako sa paligid ng aking kwarto. Simple, malinis, walang luho. Ito ang buhay na pinili ko noong nawala si Carmen. Gusto ko ng payapang buhay. Pero binasag ng anak ko ang kapayapaang iyon. Hinawakan ko ang litrato ni Carmen sa bedside table. Carmen, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit at lungkot. Patawarin mo ako sa gagawin ko. Patawarin mo ako kung kailangan kong labanan ang anak natin.
Pero hindi na siya ang Maria na pinalaki natin. Kinain na siya ng pera. Kinain na siya ng kasakiman. Huminga ako ng malalim. Inayos ko ang aking tindig. Sa labas ng bahay na ito, ako si Tatay Jose na ulyanin. Ako ang biktimang walang kalaban-laban. Iyon ang gusto nilang makita. Kaya iyon ang ibibigay ko sa kanila. Pero sa loob-loob ko, gising na ang engineer. Gising na ang architect ng kanilang pagbagsak. Pinatay ko ang ilaw. Lumabas ako ng kwarto. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng desisyon na aking ginawa. Pupunta ako sa hapunan. Papasok ako sa bitag, pero hindi nila alam, ako ang magdadala ng pain. At sa huli, sila ang mahuhuli sa sarili nilang lambat. Nagmaneho ako papunta sa bahay nila. Gamit ko ang aking lumang Toyota Revo. Ang sasakyang ito ay 15 taon na. Maingay ang makina. Medyo hirap na ang aircon, pero matibay, parang ako. Habang binabagtas ko ang daan papunta sa Ayala Alabang, nakita ko ang pagbabago ng paligid. Mula sa mga simpleng bahay sa Cavite. Napalitan ito ng matataas na pader, makikinis na kalsada, at malalaking guardhouse. Ito ang mundo ng anak ko ngayon. Isang mundong puno ng ginto sa labas. Pero bulok sa loob. Huminto ako sa tapat ng gate ng mansion nila. Napakalaki ng bahay, kulay puti. May mga haliging matatayog na parang sa palasyo. Sa garahe, nakaparada ang Range Rover ni Paulo, ang Mercedes-Benz ni Maria, at isang itim na sedan na hindi pamilyar sa akin. Huminga ako ng malalim. Kinapa ko ang recorder sa bulsa ko. Naka-on na. Binago ko ang itsura ko. Ibinagsak ko ang aking balikat. Pinalambot ko ang aking mukha para magmukhang tulala. Sinadya kong maglakad ng mabagal. Hinihila ang paa. Gusto niyo ng ulyanin? Heto. Paglapit ko sa pinto, agad itong bumukas, si Paulo. Ang manugang ko. Nakasuot siya ng cashmere sweater na siguro ay mas mahal pa sa buong buwan ng gastos ko sa pagkain. May hawak siyang baso ng scotch. Tatay Jose, sigaw niya. Ang lakas ng boses niya. Parang kausap niya ay bingi. Nakarating ka rin. Akala namin naligaw ka na naman. Kanina pa kami nag-aalala. Nagsimula na sila. Gaslighting. Pinalalabas nila na lagi akong naliligaw. Na para bang hindi ko kabisado ang daan. Hindi naman Paulo, sagot ko. Pinasadya kong garalgalin ang boses ko. Medyo nalito lang ako sa exit sa Slex. Ang dami kasing sasakyan. Nagkatinginan si Paulo at si Maria na nasa likod niya. Nakita ko ang ngiti sa mga labi nila. Isang ngiting tagumpay. Ayan, umamin siyang nalilito siya. Iyon ang nasa isip nila. Pasok ka, tay, sabi ni Maria. Niyakap niya ako. Pero ang yakap niya ay matigas. Walang init. Amoy na amoy ko ang mamahalin niyang pabango. At amoy alak. Happy birthday anak, sabi ko. Inabot ko ang sobre. Ang sobre na may checking dalian 25,000. Kinuha niya ito nang hindi man lang tumitingin sa akin. Salamat tay, sabi niya. Tapos ay ipinatong lang niya ito sa side table. Ni hindi binuksan, ni hindi tinanong kung ano ang laman. Para sa kanya, basura lang ang regalo ko. Dito tayo sa sala, sabi ni Paulo. Hinawakan niya ako sa likod. Medyo itinulak ng mahina, parang bata na kailangang gabayan. May ipapakilala ako sa iyo. Kaibigan ko, si Dr. Cruz, sa puting sofa. May nakaupong lalaki, nasa edad 50. Nakasalamin, matalas ang tingin, parang shark. Mr. Bennett, pati niya. Ang daming kinukwento ni Paulo tungkol sa iyo. Kinamay ko siya. Ang higpit ng hawak niya. Sinusubukan niya ang lakas ko. Sinusubukan niya ang reaksyon ko. Maupo ka, sabi ni Dr. Cruz. Naupo ako. Pinasadya kong manginig ang kaliwang kamay ko. Ipinatong ko ito sa tuhod ko para kunwari ay pigilan ang panginginig. Sabi ni Paulo, engineer ka dati, sabi ni Dr. Cruz. May hawak siyang maliit na notebook, handa nang magsulat. Naalala mo pa ba kung anong mga tulay ang ginawa mo? Tumingin ako sa kanya. Ang tingin ko ay malayo. Ang tulay sa. San Juanico ba iyon? Sabi ko ng patanong. O yung sa Candaba? Minsan naghahalo-halo na sa isip ko. Nagsulat si Dr. Cruz. Memory loss. Sa totoo lang, alam ko ang bawat tornilyo ng San Juanico Bridge. Alam ko kung ilang tonelada ng semento ang binuhos sa Candaba Viaduct, pero kailangan kong magsinungaling.
Dumating si Maria na may dalang inumin. Tay, tubig na lang sa'yo ha, sabi niya. Ang boses niya ay parang nakikipag-usap sa batang paslit. Bawal sa'yo ang wine. At saka, inabot niya sa akin ang isang baso. Napatingin ako dito. Hindi ito basong kristal tulad ng hawak nila. Hindi ito basong babasagin. Isa itong plastic tumbler, kulay asul, may takip pa na parang sippy cup ng sanggol. Baka kasi mabitawan mo, dagdag ni Maria. Alam mo naman yung kamay mo. Nanginginig. Ramdam ko ang init na umakyat sa leeg ko. Ang kahihiyan ay parang apoy na tumutupok sa akin. Ako, ang engineer na gumawa ng pundasyon ng mga gusali, ang lalaking tinitingala ng libu-libong empleyado noon. Ngayon, sa bahay ng sarili kong anak, pinapainom ako sa plastic cup na parang inutil. Gusto kong ibato ang baso sa mukha nila. Gusto kong sumigaw. Pero naalala ko ang recorder. Naalala ko ang payo ni Ramos. Ebidensya. Kinuha ko ang basong plastic. Salamat anak, sabi ko ng mahina. Mabuti na, Tong, ligtas. Nagkatinginan ulit sila, tuwang-tuwa. Ang akala nila ay tanggap ko na ang pagiging inutil ko, ang hindi nila alam, sa bawat insulto, sa bawat plastic na ngiti, sa bawat plastic na baso, lalo lang tumitibay ang desisyon kong wasakin ang mundong ginagalawan nila. Ang hapunan ay isang torture. Pinag-uusapan nila ang mga negosyo ni Paulo, ang mga bakasyon nila sa Europe, ang bagong sasakyan na gusto nilang bilhin. Habang ako, nasa dulo ng mesa, tahimik na kumakain gamit ang plastic na kutsara. Si Sofia, ang apo ko, nasa cellphone lang ang atensyon, pero paminsan-minsan, nakikita ko siyang tumitingin sa akin. May awa sa mga mata niya. Biglang nagtanong si Sofia, Ma, kailan ba lilipat si Lolo sa Golden Horizon? Tumigil ang mundo. Nanahimik ang lahat. Golden Horizon? Tanong ko. Kunwari ay naguluhan ako. Ano yon? Resort ba yon? Alam ko kung ano ang Golden Horizon. Isa iyong nursing home sa Quiapo. Dati akong nag-inspeksyon doon noong engineer pa ako. Mabaho, madumi. Amoy ihi ang pasilyo. Ang mga matatanda doon ay nakatunganga lang sa dingding. Naghihintay mamatay. Resort yon tay, pagsisinungaling ni Paulo. Maganda doon. May mga kalaro ka. Tumigil ka na, Sofia, saway ni Maria sa anak niya. Huwag ngayon. Doon ko na kumpirma. Totoo ang sinabi ni Ramos. Itatapon nila ako. Excuse me, sabi ko. Tumayo ako ng dahan-dahan. Kailangan kong mag-CR. Samahan na kita? Tanong ni Paulo. Kaya ko, sabi ko. Alam ko kung nasaan ang CR. Naglakad ako palabas ng dining room. Pagkaliko ko sa pasilyo, nawala ang pagkaulyanin ko. Itinuwid ko ang likod ko. Binilisan ko ang lakad. Hindi ako sa CR pumunta. Pumunta ako sa opisina ni Paulo sa dulo ng hall. Pinihit ko ang seradura. Bukas, pumasok ako at isinara ang pinto. Nang dahan-dahan, madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay galing sa standby light ng computer monitor. Lumapit ako sa mesa. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis, parang tambol sa dibdib ko kapag nahuli nila ako dito. Tapos na ang lahat. Sasabihin nilang magnanakaw ako o baliw. Ginalaw ko ang mouse. Nabuhay ang screen. Humingi ng password. Tinitigan ko ang cursor na kumukurap-kurap. Isipin mo, Jose. Mag-isip ka gaya ng isang engineer. Kilala mo si Paulo. Mayabang siya. Tamad mag-isip. Ano ang password niya? Sinubukan ko ang birthday ni Maria. Error. Sinubukan ko ang pangalan ni Sofia. Error. Huminga ako ng malalim. Ano ang pinakamahalaga kay Paulo? Ano ang Diyos niya? Pera at ang sasakyan niya. Ang Range Rover na lagi niyang pinagmamalaki. Tinipa ko ang plaka ng sasakyan niya. ROVER. 81. Enter. Bumukas ang computer. Agad kong binuksan ang email. At doon, tumambad sa akin ang impyerno. Ang inbox niya ay puno ng mga subject na kulay pula. Urgent. Final notice. Demand letter. Foreclosure warning. Binuksan ko ang pinakabago. Galing sa isang kumpanya na Omega Capital, mga loan shark. Mr. Miller, ang utang ninyong 70 million ay overdue na. Ang kolateral na isinanla ninyo, ang property sa Cavite, ay kukunin na namin sa Biyernes kapag hindi kayo nagbayad. Nanlaki ang mata ko. Ang bahay ko sa Cavite? Ang bahay kung saan kami tumanda ni Carmen. Ang bahay na pinaghirapan kong ipatayo? Paano niya na isang la iyon? Nasa akin ang titulo. Naghalungkat ako sa files niya.
Nakita ko ang isang folder, Deeds. Binuksan ko, isang scanned copy ng titulo ng lupa, nakapangalan kay Paulo Miller. May pirma ako sa ibaba. Pero hindi ko pirma iyon, peke. Ginaya. Isang forgery. Nanginig ang kamay ko. Hindi sa sakit, kundi sa galit, na isanglan niya ang bahay ko para sa sugal niya. At ngayon, kaya nila ako gustong ipakulong sa Golden Horizon para hindi ko malaman na may magpapakuna ng foreclosure notice sa pinto ko bukas makalawa. Binuksan ko naman ang chat app sa computer. Ang usapan nila ni Maria, Paolo, kailangan na natin ng pera, ang kulit na ng Omega. Maria, ililigpit natin si tatay bukas. Kapag nasa mental na siya, ibenta na natin lahat. Paolo, sigurado ka, tatay mo yon. Maria, wala na siyang silbi. Para na siyang gatasang baka na tuyo na. Pabigat na lang siya. Dalhin na sa Golden Horizon. Gatasang baka. Pabigat. Napapikit ako. Ang luhang kanina ko pa pinipigil ay tumulo na. Ito ang tingin sa akin ng anak ko. Hindi ama, kundi hayop na gatasan. At kapag wala ng gatas, kakatayin na. Kinuha ko ang cellphone ko. Kinunan ko ng litrato ang lahat. Ang mga email ng utang, ang peking titulo, ang chat nilang mag-asawa, bawat click ng camera, ay parang pako sa kabaong ng relasyon namin. Tapos na. Wala na akong anak, ang babaeng nasa labas. Ang babaeng kumakain ng steak habang ako ay nanginginig sa gutom at galit. Siya ay isa na lamang estranghero. Biglang may narinig akong yabag sa labas. Papalapit sa pinto. Tay? Nasa CR ka pa ba? Boses ni Maria. Natataranta ako. Pinatay ko ang monitor. Tumalon ako palayo sa mesa. Nagtago ako sa gilid ng estante ng mga libro. Bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo. Tay, nakita niya ako. Nakasandal ako sa pader. Hawak ko ang isang libro ng pabaligtad. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Masungit. Hinala. Tumingin ako sa kanya. Ibinuka ko ang bibig ko. Pinalabas ko ang laway sa gilid ng labi ko. Hinahanap ko. Hinahanap ko ang album ng nanay mo, sabi ko ng garalgal. Gusto ko makita si Carmen. Namimiss ko na siya. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Maria. Mula sa hinala, napalitan ito ng awa. Hindi totoong awa, kundi awa sa sarili niya dahil may tatay siyang baliw. Wala dito ang album, tay, sabi niya habang umiiling. Nasa Cavite yon. Tara na, kakain na tayo. Naniwala siya. Naniwala siyang ulyanin lang ako na naligaw ng kwarto. Inakay niya ako palabas. Hindi niya alam. Ang ulyanin na inaakay niya ay may hawak na bomba na sasabog sa mukha nila. Bumalik kami sa hapagkainan. Ang tensyon sa hangin ay parang kable ng kuryente na malapit ng maputol. Si Dr. Cruz ay panay ang sulat sa notebook niya. Si Paulo ay panay ang tingin sa relo. Nagmamadali. Okay, sabi ni Paulo. Tapos na ang kainan. May kailangan lang tayong pirmahan, tay, para sa insurance mo, para makakuha si Maria ng gamot mo. Inilapag niya ang isang makapal na folder. Special Power of Attorney. Alam ko kung ano ito. Ito ang papel na magbibigay sa kanila ng karapatang ibenta ang lahat ng ari-arian ko. Ito ang papel na papatay sa kalayaan ko. Inabutan ako ni Paulo ang Montblanc na ballpen. Pirmahan mo dito, tay, sa tabi ng X. Kinuha ko ang ballpen. Mabigat. Mahal. Tinignan ko sila. Nakatingin sila sa akin na parang mga buwitre na naghihintay sa bangkay. Sabik na sabik. Ito na ang sarsuela. Ang dula-dulan. Inilapit ko ang ballpen sa papel. Pinasimulan kong panginigin ang kamay ko. Dahan-dahan. Tapos palakas ng palakas. H, hindi. Hindi ko makita ang linya, sabi ko. Gumagalaw ang papel. Hawakan mo ng maigi, sigaw ni Paulo. Nawawala na ang pasensya niya. Hinawakan niya ang pulso ko. Dito! Pumirma ka dito! Nasaktan ako sa higpit ng hawak niya. Pero kailangan kong ituloy ang pag-arte. Bigla akong umungol. Isang ungol ng takot at pagkalito. Ayoko, masakit. Sa gitna ng kunwaring pagpupumiglas, ibinagsak ko ang dulo ng ballpen sa papel. Hindi ako pumirma, kundi ginuhitan ko ito ng madiin. Pinunit ko ang papel gamit ang matulis na dulo ng pen. Kriiit. Ang tunog ng napunit na papel ay umalingaw-ngaw. Hindi pa ako nakontento. Sa gulo ng paggalaw ko,
Nasagi ng siko ko ang mangkok ng mainit na sabaw sa harap ko. Tumapon ang sabaw. Diretso sa special power of attorney, diretso sa mamahaling tablecloth, at tumalsik pa sa pantalon ni Paulo. "Buwisit!" sigaw ni Paulo. Tumalon siya palayo. "Ang init! Tignan mo ang ginawa mo, matanda ka." "Hala, hala!" sigaw ko habang umaatras, kunwari ay takot na takot. Natapon, nasira ko ang helper paper. "Sorry, sorry!" Tinabig ko ang plastic cup. Tumapon din ang tubig. Basang-basa ang dokumento, punit. Puno ng sabaw. Wala nang silbi. Tumayo si Maria, galit na galit. "Diyos ko naman, tay. Simpleng pirma lang hindi mo pa magawa. Tignan mo ang kalat. Ang mahal ng carpet na to." Tumingin ako kay Dr. Cruz. Nakatitig siya sa akin. Umiling siya kay Paulo. "Hindi siya pwedeng pumirma ngayon," sabi ni Dr. Cruz. "Lack of motor control. At masyado siyang agitated. Hindi tatanggapin ng korte ang pirma niya sa ganyang estado. Masisira ang kaso niyo." Napahilamos si Paulo sa mukha niya. Pulang-pula siya sa galit. Pero wala siyang magawa. "Umuwi ka na nga," sabi ni Maria. Puno ng pandidiri ang boses niya. "Ihahatid ka na namin. Bukas. Bukas ng umaga pupunta tayo sa opisina ng abogado. Doon ka pipirma. Doon hahawakan nila ang kamay mo kung kailangan." "Umuwi na tayo," sabi ko ng mahina. Nakayuko. Gusto ko nang matulog. Kinaladkad nila ako palabas ng bahay, parang basahan. Pero habang naglalakad ako sa driveway, habang naririnig ko ang pagrereklamo nila sa likod ko, nakangiti ang puso ko. Nanalo ako ngayong gabi. Nakuha ko ang ebidensya sa recorder. Nakuha ko ang litrato ng mga utang nila. At higit sa lahat, hindi nila nakuha ang pirma ko. Pagkasakay ko sa aking Toyota Revo, pagkasara ng pinto, nawala ang pagkaulyanin, nawala ang takot. Tumingin ako sa rearview mirror. Ang mata ko ay malinaw, matalas. Bukas, bulong ko. Bukas, kayo naman ang iiyak. Bukas, ipapakita ko sa inyo kung sino talaga si Engineer Jose Bennett. Pinaandar ko ang makina. At sa bawat ikot ng gulong palayo sa impyernong bahay na iyon, palapit naman ako ng palapit sa aking katarungan. Ang sarswela ay tapos na. Ang tunay na laban ay magsisimula na. 11:00 na ng gabi nang maiparada ko ang aking lumang Toyota sa garahe. Tahimik ang buong barangay dito sa Cavite. Ang tanging naririnig ko lang ay ang huni ng mga kuliglig at ang kaluskos ng tuyong dahon na inililipad ng hangin. Bumaba ako ng sasakyan. Huminga ako ng malalim. Ang hangin dito ay amoy lupa, amoy probinsya, malayo sa amoy ng mamahaling pabango at alak sa mansyon ng aking anak. Pero sa likod ng katahimikang ito, kumukulo ang dugo ko. Pumasok ako sa loob ng bahay. Hindi ko binuksan ang ilaw sa sala. Kabisado ko ang bawat sulok ng bahay na ito. Dumiretso ako sa aking study room. Ito ang kwarto na laging nakakandado. Ang kwarto na walang sino man ang pwedeng pumasok, kundi ako lang. Pagpasok ko, binuksan ko ang desk lamp. Ang liwanag ay tumama sa mga naka-frame na certificate sa dingding, Civil Engineering License, Outstanding Business Awards, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang Patent No. 542889 para sa isang seismic dampener na ginagamit sa mga tulay sa buong mundo. Ito ang tunay na Jose Bennett, hindi ang matandang inalipusta nila kanina. Naupo ako sa aking leather chair. Kinuha ko ang telepono at muling tinawagan si Attorney Ramos. Sumagot siya agad, halatang nag-aabang. "Jose, salamat sa Diyos. Nakauwi ka ba ng ligtas? Ano ang nangyari? Pumirma ka ba?" "Nasa bahay na ako, Ramos," sagot ko. Ang boses ko ay mababa. "Seryoso, ligtas ako at wala akong pinirmahan." Maliban sa pagpunit ng dokumento nila gamit ang ballpen, narinig ko ang pagbuntong hininga ni Ramos sa kabilang linya. "Mabuti naman. Pero Jose, hindi sila titigil. Ngayong alam na nilang hindi ka pipirma. Magfa-file na sila ng emergency guardianship bukas na bukas din. Sasabihin nilang bayolente ka. I-freeze nila ang bank accounts mo. Hayaan mo silang sumubok," sabi ko. May ngiti sa aking labi. Pero hindi ito ngiting masaya. Ito ay ngiti ng isang general na handa nang maglunsad ng gyera. "Ramos, tapos na ang laro. Panahon na para ilabas ang contingency plan." Tumahimik sa kabilang linya. Alam ni Ramos kung ano ang ibig kong sabihin. Ang Catherine Trust? Tanong niya, halatang nagulat. "Jose, 20 taon na nating hindi ginagalaw yon.
Nakadisenyo iyon para maging sikreto. Kapag ginalaw natin yon, malalaman ng lahat kung gaano kalaki ang assets mo. Ilabas mo, utos ko. Gusto kong ilipat mo ang lahat ng pera ko. Lahat ng liquid assets mula sa personal accounts ko na alam ni Maria, ilipat mo lahat sa holding company. Magtira ka lang ng saktong 500 piso sa account ko. 500? Oo. 500. Para kapag sinubukan nilang kunin ang pera ko bukas gamit ang utos ng korte, alikabok lang ang makukuha nila. Masusunod, sabi ni Ramos. Naririnig ko na ang pagtipa niya sa keyboard. Ginagawa ko na ang transfer. Digital naman lahat kaya mabilis lang to. Pangalawa, pagpapatuloy ko. Gusto ko ng forensic title search sa bahay ni na Maria at Paulo sa Alabang. Yung tinitirhan nila ngayon sa 124 Crestwood Drive. Bakit? Tanong ni Ramos. Alam naman nating sila ang nakatira doon. Alam nating nakatira sila doon, pagtatama ko. Pero hindi natin alam kung sila ang may-ari. Ramos. Nakita ko ang mga email ni Paulo kanina. Nagsanla siya ng peking titulo ng bahay ko. Kung kaya niyang gawin iyon, ibig sabihin desperado siya. Malakas ang kutob ko. Hindi sa kanya nakapangalan ang mansyon na ipinagyayabang niya. Sige, ipapahanap ko sa Registry of Deeds bukas ng umaga. Hindi bukas. Ngayon, sabi ko ng mariin. Gamitin mo ang koneksyon mo. Magbayad ka ng expedited fee. Gusto ko ang impormasyon na yan bago lumamig ang kape ko bukas ng umaga. Opo. Masusunod. At ang pangatlo, Ramos. Huminga ako ng malalim. Ito ang pinakamabigat na utos. Ito ang kill shot. Ito ang papatay sa kanila. Kinuha ko ang litrato sa cellphone ko. Ang email mula sa Omega Capital. Si Paulo ay may utang na 70 milyong piso sa Omega Capital. Loan sharks ang mga to. At gagamitin nila ang bahay ko bilang kabayaran. Diyos ko po, bulong ni Ramos. Pwede natin siyang ipakulong dahil dyan, Jose. Estafa yan. Falsification of documents. Masyadong madali ang kulungan, sagot ko. Sa kulungan. May libreng pagkain. May matutulugan. Gusto kong maramdaman niya ang hirap. Gusto kong maramdaman niya ang mawalan ng lahat. Anong gusto mong gawin? Bilhin mo ang utang, sabi ko. Ano? Sigaw ni Ramos. Bibilihin mo ang utang niya? Babayaran mo ang 70 million para sa kanya? Hindi ko siya babayaran, paliwanag ko. Ang boses ko ay matigas pa sa bato. Bibilihin ko ang karapatan para maningil. Tawagan mo ang Omega Capital ngayon din. Sabihin mo na may kliyente kang gustong bumili ng distressed note ni Paulo Miller. Bayaran mo sila ng cash. Full payment. Ngayon din. Pero Jose, gawin mo. Kapag nabili ko na ang utang na yon, ako na ang magiging creditor niya. Ako na ang bangko. At hindi tulad ng Omega Capital na nagbibigay ng palugit. Ako. Wala akong ibibigay na awa. Narinig ko ang bilis ng pagtipa ni Ramos sa computer. Gusto mong ikaw ang humawak sa leeg ng manugang mo? Hindi lang leeg, sagot ko. Gusto kong hawakan ang buhay niya. Sinubukan niyang ibenta ang bahay ko para sa sugal niya? Pues, kukunin ko ang bahay niya, ang kotse niya, ang dangal niya. Bilhin mo ang utang, Ramos. Bilib din ako sa iyo, Jose, sabi ni Ramos. May halong takot at paghanga sa boses niya. Ang tindi mo magalit. Akala nila tupa ang kinalaban nila. Yun pala, Leon. Gusto nila akong ilagay sa Golden Horizon, Ramos, paalala ko. Gusto nila akong mamatay sa lugar na amoy ihi para lang gawing studio ang kwarto ko. Ang gagawin ko sa kanila ay awa pa kung tutuusin. Gagawin ko na. Matulog ka na, Jose. Mag-lock ka ng pinto. Kung pupunta sila dito bukas, sabi ko habang tinitignan ang monitor ng aking CCTV. Malalaman nila na ang matandang engineer na ito ay marunong pa ring magtayo ng kuta. Ibinaba ko ang telepono. Naupo ako sa katahimikan. Napapaligiran ng mga blueprint at tagumpay ng nakaraan. Binuksan ko ang drawer at kumuha ng bagong folder. Sinulatan ko ito ng label, The Eviction. Pagkatapos ay pumunta ako sa kusina. Kumuha ako ng tubig. Kalmado ang kamay ko, wala nang panginginig. Pumunta ako sa kwarto. Hinubad ko ang lumang polo na suot ko kanina. Isinabit ko ito. Hindi ko na ito kailangan. Bukas. Iba na ang isusuot ko. Bukas. Patay na si Tatay Jose na pensyonado. Ang mabubuhay ay si Jose Bennett ang chairman. Humiga ako sa kama. Hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame. Nagbibilang ng oras hanggang sumikat ang araw.
Hinihintay ko ang tawag ni Ramos. Hinihintay kong sabihin niya na akin na si Paulo Miller. At kapag dumating ang tawag na iyon, guguho ang lupa sa ilalim ng mga paa nila. Sumikat ang araw sa Cavite, ang liwanag ay maputla, walang init. Parang alam ng langit na may bagyong darating sa buhay ko ngayong araw. Gising na ako kanina pa. Sa totoo lang, hindi naman ako natulog. Nakatayo ako sa sala. Nakasuot ako ng beige na cardigan. May mantsa pa ito ng kape sa manggas. Sinuot ko ulit ang lumang pantalon na medyo bitin sa akin. Ginulo ko ng kaunti ang buhok ko. Tumingin ako sa salamin. Bumalik na si Tatay Jose. Ang matandang ulyanin, ang biktima. Pero sa likod ng mga mata ko, nandoon ang bakal, nandoon ang apoy. Umupo ako sa aking recliner chair. Naglagay ako ng libro sa hita ko. Kunwari ay nagbabasa. Pero ang totoo, nakatingin ako sa monitor ng CCTV na nakatago sa loob ng paso sa labas ng bahay. Alam kong darating sila. Ang bigong pagpirma kagabi ay siguradong nagdulot ng panik sa kanila. Desperado na sila. At ang taong desperado ay gumagawa ng mga bagay na padalos-dalos. 10:30 ng umaga, dumating sila. Isang convoy. Una ang Mercedes-Benz ni Maria. Huminto ito ng padarag sa tapat ng gate. Sunod ay isang puting sedan na may logo ng City Social Welfare and Development o DSWD. At sa huli, isang police mobile. Nakapatay ang wangwang, pero alam mong nandyan para manghuli. Pinanood ko sila sa screen. Bumaba si Maria. Hindi siya nakaayos ngayon. Naka-leggings lang siya at maluwag na t-shirt. Magulo ang buhok. Mugto ang mata. Ang galing umarte. Pang-famas ang acting. Kinausap niya ang pulis at ang social worker. Itinuro niya ang bahay ko. Nagpunas siya ng luha kahit alam kong wala namang luha. Heto na, bulong ko sa tahimik na kwarto. Hindi ako gumalaw. Nanatili ako sa upuan. Ibinagsak ko ang ulo ko sa gilid. Nag-arte akong tulog o tulala. Narinig ko ang susi sa pinto. May kopya pa rin ng susi si Maria. Hindi ko pinalitan ang locks dahil kailangan ko siyang papasukin. Kailangan niyang pumasok sa bitag ng kusa. Bumukas ang pinto. Humahangos na pumasok si Maria. Tay! Tay! Diyos ko! Okay ka lang ba? Nakita niya ako sa upuan. Tumakbo siya at lumuhod sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig at pawis ang palad niya. Salamat sa Diyos! Sigaw niya. Siniguro niyang maririnig ng mga tao sa labas. Akala ko kung napano ka na. Hindi ka sumasagot sa tawag. Akala ko inatake ka na. Kurap-kurap akong tumingin sa kanya. Maria? Garalgal kong tanong. Martes ba ngayon? Sa likod niya, pumasok ang pulis at ang social worker. Ang pulis ay malaki ang katawan, mukhang istrikto. Ang taga-DSWD naman ay may dalang clipboard. Nilibot ng tingin ang bahay ko. Hinahanap ang dumi. Hinahanap ang ebidensya ng kapabayaan. Sir, ako po si Officer Dantes, sabi ng pulis. At ito si Miss Reyes ng DSWD. Nandito kami kasi tumawag ang anak nyo. Sabi niya delikado daw kayo dito mag-isa. Umurong ako sa upuan. Niyakap ko ang sarili ko. Ayoko sumama. Ungot ko parang bata. Gusto ko sa bahay ko. Wala naman pong pipilit sa inyo, Lolo, sabi ni Miss Reyes. Tinitignan lang namin kung ligtas ang bahay. Tumayo si Maria. Nagpunas ulit ng peking luha. Pasensya na kayo. Ninenervyos lang talaga ako. Tay, gusto mo ba ng tubig? Nauuhaw ako. Tumingin siya sa pulis. Sir, ikuha ko lang po kayo ng maiinom ha? Sige lang ma'am, sabi ng pulis. Pumunta si Maria sa kusina. Sinundan ko siya ng tingin. Kumabog. Nang malakas ang dibdib ko. Hindi sa takot, kundi sa anticipation. Ang kusina ay makikita mula sa pwesto ko. Pero ang kalan ay nakatago sa likod ng pader. Hindi siya kita ng pulis. Hindi siya kita ng social worker. Pero alam ko ang gagawin niya. Kilala ko ang anak ko. Narinig ko ang lagaslas ng tubig sa gripo. Kumuha siya ng baso at pagkatapos. Sa ilalim ng tunog ng tubig, narinig ko ang isang pamilyar na tunog. C-is-s. Ang tunog ng gas na sumisingaw. Ang tunog ng LPG tank na binuksan. Hindi ko narinig ang click-click-click ng igniter. Ibig sabihin, binuksan niya lang ang valve. Pinalabas niya ang gas pero hindi niya sinindihan ang apoy. Bumalik siya sa sala na may dalang baso ng tubig. Inabot niya ito sa akin.
Nanginginig pa kunwari ang kamay. Heto tay, inom ka. Umupo siya sa sofa sa harap ko. Hinarangan niya ang view ng kusina. Kinausap niya si Miss Reyes ng mabilis. Tanong ng tanong para lituhin sila. Miss Reyes, kung mapatunayan nating delikado siya, pwede ba natin siyang dalhin sa Golden Horizon ngayon din? May naka-reserve na kaming kama doon. Kailangan muna nating suriin ang... Biglang suminghot ang pulis. Sniff, sniff. Kumunot ang noo ni Officer Dantes. Naaamoy niyo ba yon? Tanong niya. Ang alin? Inosenteng tanong ni Maria. Gas, sabi ng pulis. Tumayo siya agad. Ang boses niya ay naging seryoso. Amoy gas, malakas. Gas? Sigaw ni Maria. Tumalon siya sa gulat. Diyos ko! Tay! Ginalaw mo na naman ba ang kalan? Hindi ako gumalaw. Hawak ko lang ang baso ng tubig. Tumakbo ang pulis sa kusina. Narinig ko siyang nagmura. Putek! Ang lakas ng singaw! Sigaw niya. Naka-full open ang burner. Narinig ko ang tunog ng pagsara ng knob. At ang pagbukas ng bintana. Miss Reyes, ilabas mo sila. Bilis! Sigaw ng pulis. Delikado. Pwedeng sumabog to anumang oras. Doon na nagsimula ang drama ni Maria. Sumigaw siya ng pagkatilis-tilis. Hinatak niya ako patayo. Papatayin niya tayo. Iyak niya. Sinubukan niyang pasabugin ang bahay. Sabi ko sa inyo delikado siya. Sabi ko sa inyo, nagpahatak ako. Kunwari ay nadara pa ako. Habang hinihila niya ako palabas ng pinto, lumabas kami sa damuhan. Ang lamig ng hangin, bumagsak si Maria sa damo. Umiiyak, humahagulgol. Niyakap niya ang binti ng pulis, nakakahabol lang sa amin. Iniwan niyang bukas, sumbong niya. Pumunta siya sa kusina bago kayo dumating. Sabi niya magtitimpla siya ng kape. Muntik na tayong mamatay lahat. Tumingin sa akin ang pulis. Ang mukha niya ay galit. Wala na ang awa. Nawala na ang respeto sa matanda. Ang nakikita na lang niya ay isang arsonist. Isang baliw na muntik nang pumatay ng tao. Sir, sabi ng pulis habang papalapit sa akin. Ikaw ba ang nagbukas ng kalan? Gusto ko lang ng kape. Sagot ko na parang takot na takot. Nilagay mo sa panganib ang buhay ng lahat, sabi ng pulis. Hinawakan niya ang posa sa bewang niya. Ma'am, tama kayo. Immediate threat siya. Dadalhin na namin siya. Hindi, sabi ko habang umaatras. Ayoko sumama. Wala na kayong choice, sir, sabi ng pulis. Hinablot niya ang braso ko, ang higpit. Protective custody ito, para na rin sa kabutihan niyo. Nakita ko si Maria. Nakatakip ang kamay niya sa mukha, kunwari umiiyak. Pero sa siwang ng mga daliri niya, nakita ko ang ngiti. Isang ngiti ng demonyo. Nanalo na siya. Sa wakas. Nakuha na niya ang gusto niya. Naramdaman ko ang lamig ng bakal ng posas sa balat ko. Pinapanood kami ng mga kapitbahay. Nakita ko si Maring Susan sa kabila. Takip ang bibig. Gulat na gulat. Sa mata ng mundo. Ako ay isang matandang nasiraan ng bait na muntik ng manunog ng bahay. May ilang segundo lang ako. Kapag naipasok na nila ako sa likod ng police car, tapos na ang lahat. Wala nang maniniwala sa akin. Magiging opisyal na ang record. Huminga ako ng malalim. Paalam Tatay Jose na Ulyanin. Lumabas ka na, Engineer Bennett. Officer? Sabi ko. Ang boses ko ay nagbago. Nawala ang garalgal. Nawala ang takot. Naging malinaw. Matigas at puno ng autoridad. Natigilan ng pulis. Ang posas ay nakabitin pa sa ere. Tumingin siya sa akin, naguluhan sa biglang pagbabago ng tono ko. Bago mo ako arestuhin sa krimeng hindi ko ginawa, sabi ko habang nakatingin ng diretso sa mata niya. I suggest na tignan mo muna ang grandfather clock sa loob ng sala. Natahimik ang buong paligid. Pati ang pag-iyak ni Maria ay biglang tumigil. Ano? Tanong ng pulis. Ang orasan. Ulit ko. Inalis ko ang pagkakahawak niya sa braso ko. Hinayos ko ang aking kardigan. Tumayo ako ng tuwid. Ang tindig ng isang taong may dignidad sa loob ng numero 6 ng orasan na yon. May camera lens. Wide angle 4K motion activated. Tumingin ako kay Maria. Ang mukha niya ay namutla. Para siyang nakakita ng multo. Nagsisinungaling siya, tili ni Maria. Tumayo siya agad. Baliw siya. Kung ano-ano ang iniisip niya. Officer, ipasok niyo na siya sa kotse. Naghahalusinate siya na may nanonood sa kanya. I-check niyo ang feed, utos ko sa pulis. Hindi ako natinag sa sigaw ng anak ko. Nasa kanang bulsa ko ang cellphone ko. Kunin niyo.
Ang unlock code ay 1952. Buksan niyo ang app na Sentinel. Nagpalipat-lipat ang tingin ng pulis sa akin at kay Maria. Nakita niya ang takot sa mukha ng anak ko. Isang takot na hindi galing sa isang biktima, kundi galing sa isang taong nahuli. Back off, ma'am. Utos ng pulis kay Maria nang akmang lalapit ito para agawin ang cellphone ko. Dinukot ng pulis ang cellphone sa bulsa ko. Kapag kalokohan lang to, sir. Dadagdagan ko ang kaso niyo ng obstruction of justice, banta niya. Tignan mo, sabi ko lang. Tinipa niya ang code. 1 million, 9,000, 2 million. Bumukas ang app. Pinanood ko ang reaksyon ng pulis. Nakatingin siya sa screen. Nakakunot ang noo. Alam na alam ko kung ano ang nakikita niya. Isang malinaw na video. High definition. Kitang-kita ang buong sala at ang kusina. Nakita niya si Maria na pumasok sa kusina. Nakita niya ang paglingon ni Maria sa likod para siguraduhing walang nakatingin. Nakita niya ang kamay ni Maria na humawak sa knob ng kalan. Nakita niya ang sadyang pagpihit nito, ang pagbukas ng gas, at ang paglalakad niya palayo na may dalang tubig at nakangiti. Inulit ng pulis ang video. 2 beses. Ang katahimikan sa bakuran ay mabigat. Dahan-dahang ibinaba ng pulis ang cellphone. Tumingin siya kay Maria, ang kamay niya, na kanina ay may hawak na posas para sa akin, ay lumipat sa kanyang baril. Instinct ng isang pulis na kaharap ang isang kriminal. Ma'am, sabi ng pulis. Ang boses niya ay mababa. Mapanganib, lumayo kayo sa tatay niyo. Ano? Garalgal na tanong ni Maria. Peke yan, deep fake yan, engineer siya, magaling siya sa computer, inedit niya yan. Tumigil ka, sigaw ng pulis. Tumigil ka na, timestamped ito, cloud-based. Hindi ito pwedeng dayain sa loob ng 3 minuto. Lumapit si Miss Reyes, ang social worker. Tumingin siya sa video, napahawak siya sa bibig. Diyos ko po, bulong niya. Ginawa niya talaga, siya ang nagbukas. Tumingin sa akin ang pulis. Sir, magsasampa ba kayo ng kaso? Tumingin ako sa anak ko. Nanginginig siya. Nanginginig sa galit at takot. Mukha siyang basang sisiw. Inayos ko ang kwelyo ng damit ko. Hindi, officer, sabi ko ng kalmado. Hindi pa ngayon. Ayokong makulong siya ngayong araw. Bakit? Gulat na tanong ng pulis. Papatayin ka na niya. Dahil. Lumapit ako kay Maria. Tinitigan ko siya sa mata. Ang mata niyang puno ng kasamaan. Dahil may meeting ako sa abogado ko sa Biyernes at gusto kong nandoon siya. Gusto kong malaya siyang pumunta doon. Dahil masyadong madali ang kulungan. Gusto kong makita niya kung paano ko wawasakin ang buhay niya habang nakadilat ang mga mata niya. Bumaling ako sa pulis. Pero officer, gusto kong i-record niyo ito. Attempted entrapment, fraud, at elder abuse. Itago niyo ang video bilang ebidensya. Opo sir, gagawin ko. At isa pa, dagdag ko. Gusto kong paalisin niyo siya sa pamamahay ko ngayon din. At gusto ko ng emergency restraining order. Kapag lumapit siya o ang asawa niya sa akin ng mas mababa sa 500 meters bago mag-Biyernes. Ipakulong niyo sila. Masusunod po. Humarap ang pulis kay Maria. Narinig mo ang may-ari ng bahay. Trespassing ka na. Umalis ka na bago ko pa maisipang pusasan ka dito mismo. Tumingin sa akin si Maria ng huling beses. Wala nang luha, puro puot. Akala mo nanalo ka na? Bulong niya. Mag-isa ka lang, tay. Walang mag-aalaga sa'yo. Mamamatay kang mag-isa. Mas gugustuhin ko pang mamatay mag-isa, sagot ko, kesa mabuhay kasama ang ahas. Tumalikod siya at tumakbo sa kotse niya. Halos madapa pa siya sa damuhan. Paharurot siyang umalis. Parang kriminal na tumatakas sa batas. Nang makaalis siya, nawala ang bigat sa dibdib ko. Ligtas na ako. Pero hindi pa tapos ang laban. Lumapit sa akin si Miss Reyes. Mr. Bennett, pasensya na po. Sa 20 anyos ko sa serbisyo. Ngayon lang ako nakakita ng anak na kayang ipahamak ang magulang ng ganoon. Pera, sabi ko lang. Ang pera ay nagiging lason kapag napunta sa maling kamay. Hindi po pala kayo ulyanin, nakangiting sabi ni Miss Reyes. Ngumiti ako. Ang unang totoong ngiti ko sa loob ng ilang araw, Miss Reyes. Ako ang gumawa ng tulay na dinaanan niyo papunta dito. Hindi pa ako ulyanin. Huminto lang ako saglit sa paglalakad para hayaan silang isipin na kaya nila akong unahan. Umalis na sila. Naiwan akong mag-isa sa tapat ng bahay ko. Pumasok ako sa loob. Isinara ko ang pinto. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Ramos.
Tapos na, sabi ko. Sinubukan nila. Nahuli sila sa video. May restraining order na ako. Diyos ko, Jose, ang tapang ng apog nila. Ramos, ihanda mo ang entablado para sa Biyernes. Tawagan mo ang abogado nila. Sabihin mo na handa akong makipag-areglo. Makipag-areglo? Oo. Palabasin mo na pagod na ako. Na gusto ko nang matapos ito. Sabihin mo na handa akong iurong ang restraining order at pag-usapan ang assets kung pupunta sila sa opisina mo ng personal. Bibitagin mo sila, sabi ni Ramos. Hindi ko sila bibitagin, sagot ko habang tinitignan ang folder na The Eviction sa mesa ko. Iimbitahan ko lang sila sa sarili nilang libing. Biyernes, nakatayo ako sa labas ng conference room sa opisina ni Ramos sa Makati. Mula sa salamin na pinto, nakikita ko sila. Si Maria ay palakad-lakad, nakakrus ang braso, mukhang galit. Si Paulo naman ay nakaupo, nakayuko, panay ang uga ng binti sa kaba. Akala nila ay pupunta ako dito para sumuko. Akala nila ay tatanggapin nila ang surrender ng isang matandang napagod na sa gulo. Akala nila ay pipirma ako ng tseke para sa kanila kapalit ng hindi pagpapakulong sa kanila dahil sa video. Inayos ko ang aking suot. Wala na ang cardigan. Wala na ang lumang pantalon. Nakasuot ako ng barong Tagalog. Ang tela ay pinya, bordado ng ginto. Ito ang barong na isinuot ko noong tinanggap ko ang Lifetime Achievement Award mula sa Philippine Institute of Civil Engineers. Ang pantalon ko ay itim na slacks. Ang sapatos ko ay makintab na Italian leather. Sa pulso ko, nakasuot ang Patek Philippe. Tinignan ko ang oras. 10:00 ng umaga. Oras na, bulong ko. Oras na para gibain ang gusali. Tinulak ko ang mabigat na pinto. Bumukas ito. Pumasok ako. Ang lamig ng aircon ay sumalubong sa akin. Pero mas malamig ang katahimikang bumalot sa kwarto. Napahinto si Maria sa paglalakad. Tumigil si Paulo sa pag-uga ng binti. Pareho silang napanganga. Hinahanap nila si Tatay Jose na Cuba. Hinahanap nila ang matandang may plastic cup. Pero ang nakita nila ay isang CEO, isang chairman. Naglakad ako papunta sa kabisera ng mahabang mesa. Ang bawat hakbang ko ay may diin, may kapangyarihan. Hinila ko ang leather chair. Umupo ako ng tuwid. Hindi ako umungol sa sakit ng likod. Kilos ako ng isang taong nasa kanya ang lahat ng kontrol. Inilapag ko ang isang manipis na folder sa mesa. Magandang umaga, sabi ko. Ang boses ko ay malalim. Puno ng authority. Tatay? Bulong ni Maria. Anong suot mo? Ako ito, Maria, sagot ko. Ang lalaking nakilala nyo noong hapunan, karakter lang yon sa dula-dulaan nyo. Hindi ko nagustuhan ang script, kaya pinalitan ko. Tumayo si Paulo. Namumutla. Jose, anong ibig sabihin nito? Nasaan ang abogado mo? Nasaan ang settlement? Nandito si Attorney Ramos, turo ko sa katabi ko. Siya ang abogado ko at tungkol sa abogado nyo. Ramos? Wala kayong abogado ngayon, Mr. Miller, sabi ni Ramos nang may ngiti. Noong ipinadala ko sa kanya ang video ng tangkang pagsunog niyo sa bahay ni Jose, nag-withdraw siya sa kaso, ayaw niyang madamay sa criminal conspiracy. Kaya kayo lang ang nandito, napaupo si Paulo. Parang tinanggalan ng buto. Pag-usapan na natin ang eviction, sabi ko. Eviction? Tumawa ng mapakla si Maria. Tay, hindi mo nga alam kung nasaan ang bahay mo eh. Kami ang may-ari ng bahay sa Alabang. Inilapag ni Ramos ang unang dokumento sa harap ni Paulo. Ito ay notice to vacate, sabi ni Ramos. Pinapaalis kayo sa 124 Crestwood Drive. Bahay ko to, sigaw ni Paulo. Nasa akin ang titulo. Mayroon kang peke, sagot ko. Isang poor forgery. Ang tunay na titulo ay nasa Registry of Deeds at ang nakalagay na may-ari ay Catalyst Holdings Incorporated. So, sagot ni Paulo, kumpanya yon. Nagbabayad ako ng upa. Ay, may arrangement ako sa kanila. Oo, sabi ko. Ipinag-cross ko ang mga daliri ko. May arrangement ka sa sole managing director ng Catalyst Holdings. Tinitigan ko siya. Ako yon, Paulo. Nanlaki ang mata niya. Ikaw? Binili ko ang bahay na yong 15 years ago, kwento ko. Noong buntis ka Maria kay Sofia. Noong wala kayong matirhan dahil nalugi ang restaurant mo, Paulo. Binili ko yon para may masilungan ang apo ko. Pinaupahan ko sa inyo ng piso kada taon. Piso, para hindi masaktan ang ego mo.
Hinayaan ko kayong tumira doon ng libre. At paano niyo ako binayaran? Sinubukan niyong ibenta ang bahay ko sa probinsya. Hindi. Bulong ni Paulo. At hindi lang yon, sabi ko. Senyas ulit kay Ramos. Inilabas ni Ramos ang pangalawang dokumento. Mas makapal. Paulo, kilala mo ang Omega Capital? Nang marinig ni Paulo ang pangalan na yon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nagsimula siyang manginig. Ang utang mong 70 milyon pesos, sabi ni Ramos. Masyado daw malaki. Bad debt. Kaya noong inalok silang bayaran ni Jose ng cash kahapon, pumayag sila agad. Inilapag ni Ramos ang papel sa harap ni Paulo. Transfer of rights. Binili ko ang utang mo, Paulo. Sabi ko ng mahina. Ako na ang Omega Capital ngayon. Ako na ang bangko. Ako na ang collection agency. Dumulas si Paulo mula sa upuan. Lumuhod siya sa sahig. Gumapang siya palapit sa akin. Jose, tay, iyak niya. Parang awa mo na. Wala akong ganyang kalaking pera. Huwag, kukunin nila ang lahat. Wala silang kukunin, sabi ko. Ako ang kukuha. Kukunin ko ang kotse mo. Kukunin ko ang savings mo. Kukunin ko pati ang huling brief mo kung kailangan. Dahil hindi ako nagbibigay ng payment terms. Sumigaw si Maria. Tay, itigil mo to. Pamilya tayo. Kadugo mo ako. Paano mo nagagawa to sa sarili mong dugo? Tumayo ako. Lumapit ako sa mukha niya. Dugo? Tanong ko. Oo, Maria. Kadugo kita. Tumahimik ang kwarto. Pero ang cancer, ping, dugo din yon, sabi ko. Ang boses ko ay yelo. Galing din yon sa katawan. Kumakain din yon ng dugo ng host niya. Pero kapag ang cancer ay sinusubukang patayin ang katawan, hindi mo ito inaalagaan. Hindi mo ito minamahal dahil lang pamilya ito. Pinuputol ito. Tinatanggal. Pinapatay bago ka nito patayin. Napahagulgol si Maria. Naintindihan niya. Para sa akin, isa na siyang sakit na kailangang gamutin. Kinuha ko ang Montblanc na balpen mula sa bulsa ko. Gusto niyo ng pirma, di ba? Tanong ko. Gustong-gusto niyo na pumirma si Tatay Jose. Binuksan ko ang takip ng ballpen. Click. Pumirma ako sa writ of execution. Malaki. Madiin. Jose Edward Bennett. Ayan, sabi ko. Inabot ko ang papel kay Ramos. File it. Tawagan mo ang sheriff. Gusto ko silang palabasin ng bahay bago lumubog ang araw. Tumalikod ako at naglakad palabas. Rinig na rinig ko ang iyak at pagmamakaawa nila sa likod ko. Tay, saan kami pupunta? Sigaw ni Maria. Huminto ako sa pinto. Hindi ako lumingon. May checking account ka na may lamang 500 pesos, sabi ko. Maghanap kayo ng motel. O kaya, subukan nyo sa Golden Horizon. Balita ko may bakante doon. Tuluyan na akong lumabas. Ang bigat na pasan ko ng ilang taon ay nawala. Wala na akong anak. Pero nabawi ko ang buhay ko. At sa unang pagkakataon, nakahinga ako ng maluwag. Biyernes ng umaga, 8:00. Eto na ang deadline. 7 araw na ang nakalipas mula noong nagharap kami sa opisina ng abogado. 7 araw mula noong pinirmahan ko ang kanilang hatol. Hindi ako pumasok sa loob ng bahay sa 124 Crestwood Drive. Ayokong makita ang loob. Ayokong makita ang mga alaala ng 15 taon na pagpapanggap nila. Sa halip, nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan. Nakaparada ako sa dulo ng kalsada, malayo ng kaunti, pero sapat lang para makita ko ang huling yugto ng trahedyang ito. Dumating ang sheriff. Kasama niya ang mga tagalipat bahay. Wala silang awa. Ginagawa lang nila ang trabaho nila. Nakita ko kung paano nila ilabas ang mga gamit, ang mga mamahaling sofa, ang mga designer bags ni Maria, ang malaking TV ni Paulo. Inilapag nila ang mga ito sa damuhan. Sa basang damo, parang basura. Ang mga gamit na dati ay iniingatan nila ng sobra. Ang mga gamit na ipinagmamalaki nila sa Facebook at Instagram, ngayon nakatambak na lang sa labas. Walang halaga. Lumabas si Paulo. Hindi na siya mukhang Don. Ang suot niya ay lukot na t-shirt, mahaba na ang balbas, mugto ang mga mata. Nagsisisigaw siya. Tinuturo niya ang tow truck na dumating. Hinahatak na ng tow truck ang kanyang Range Rover. Ang sasakyang mahal na mahal niya higit pa sa asawa niya, ang sasakyang simbolo ng kanyang kayabangan. Nakita ko siyang humabol. Pilit niyang pinipigilan ang driver. Pero wala siyang nagawa. Hinak ng bakal ang sasakyan. At kasama nitong hinatak ang natitirang dangal ni Paulo. Napaupo na lang siya sa driveway.
doon mismo sa mantsa ng langis, umiiyak na parang bata na inagawan ng laruan. Tapos, lumabas si Maria. Ang anak ko, naka-shades siya, malaki at itim. Siguro ay para takpan ang mga mata niyang pagod sa kakaiyak. May bitbit siyang isang kahon, isang maliit na kahon. Iyon lang ang dala niya. Tumingin siya sa paligid, ang mga kapitbahay, ang mga amiga niya, ang mga taong dati ay iniimbitahan niya sa mga garden party para inggitan. Nandoon sila lahat, nakatungaw sa mga bintana, nakatayo sa mga gate, nagbubulungan. Ang tsismis ay mabilis kumalat sa alabang. Alam na ng lahat. Alam nilang pinalaya sila. Alam nilang wala pala silang pera. Alam nilang peke ang buhay nila. Yumuko si Maria. Binitbit niya ang kahon at naglakad papunta sa kalsada. Walang Mercedes-Benz na naghihintay sa kanya. Kinuha ko na iyon kahapon. Ang naghihintay sa kanya ay isang taxi. Isang lumang taxi na medyo maingay ang makina. Sumakay siya. Hindi siya lumingon sa bahay. Hindi siya lumingon para hanapin ako. Alam niyang nanonood ako. Nararamdaman niya ako. Pero wala na siyang mukhang ihaharap. Umalis ang taxi. Naiwan si Paulo sa kalsada na may 2 maleta. Naglakad siya papunta sa bus stop. Mag-isa. Tinawagan ko ang kontraktor na naghihintay sa kabilang kanto. Pasok na, utos ko. Palitan niyo ang lahat ng seradura. I-board up niyo ang mga bintana. Akin na ulit ang bahay na yan. Binaba ko ang telepono. Wala akong naramdamang saya. Wala ring lungkot. Ang naramdaman ko lang ay ginhawa. Para akong nakahinga ng maluwag pagkatapos ng mahabang panahon na may nakadagan sa dibdib ko. Tapos na ang demolisyon. Ngayon, panahon na para magtayo ulit. Lumipas ang 3 buwan. Nasa balcony ako ngayon ng bago kong condo unit. Nasa ika-25 palapag ako ng isang gusali sa Rockwell. Ang hangin dito ay sariwa. Tanaw ko ang Manila Bay sa malayo. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay parang mga maliliit na bituin. Ang mga sasakyan ay parang mga laruan na lang, mula dito sa taas. Ang mga problema ay mukhang maliliit. Hawak ko ang isang basong wine, isang vintage Bordeaux. Mula pa ito sa taong 1982. Ang taon kung kailan ako naging engineer. Hinikot-ikot ko ang alak sa baso. Inamoy ko ang aroma nito. Masarap. Matapang. Ang layo nito sa lasa ng maligamgam na tubig sa plastic cup na ibinigay nila sa akin noon. Ito ang lasa ng tagumpay. Ito ang lasa ng kalayaan sa loob ng kondo. Narinig ko ang mahinang tugtog ng gitara. Si Sofia, nasa kwarto siya. Ang guest room na ipinaayos ko para maging recording studio niya. Kumpleto sa gamit, soundproof, mabilis ang internet. Ligtas siya dito. Noong araw na pinalayas ko ang mga magulang niya, sinundo ko siya sa lobby ng motel na tinutuluyan nila. Oo, sa motel sila nakatira ngayon. Isang murang lodge sa Pasay. Iyon lang ang kaya ng budget nila. Nang makita ako ni Sofia noon, niyakap niya ako ng mahigpit. Umiiyak. Lolo, sabi niya. Salamat, hindi siya nagalit sa akin. Naiintindihan niya. Alam niya kung gaano kasama ang ginawa ng mga magulang niya. Binuo ko ang kinabukasan niya. Gumawa ako ng Irrevocable Educational Trust Fund. Bayad na ang tuition niya hanggang doctorate kung gusto niya. Hawak ni Attorney Ramos ang pondo. Walang makakagalaw nito. Hindi si Paulo, hindi si Maria, si Sofia lang. Bumibisita pa rin siya sa mga magulang niya paminsan-minsan. Nagdadala siya ng pagkain pero lagi siyang bumabalik dito sa akin, sabi niya. Sinisisi pa rin nila ang lahat ng tao maliban sa sarili nila. Sinisisi nila ako. Sinisisi nila ang loan shark. Sinisisi nila ang gobyerno. Hayaan mo sila. Maghihintay sila habang buhay ng sorry na hindi darating. Sumandal ako sa railing ng balcony. 71 taong gulang na ako. Nawalan ako ng anak na babae. Masakit. Oo, hindi maiaalis ang sakit. Dugo ko pa rin siya. Pero nabawi ko ang buhay ko. Tinanggal ko ang cancer. Tinanggal ko ang nabubulok na parte para mabuhay ang kabuuan. At ngayon, mas matibay na ang pundasyon ko. Biglang umilaw ang cellphone ko sa mesa. Isang notifikasyon mula sa travel agent ko. Confirmed. Ang flight ko papuntang Italy. First class. 5-star hotels. Matagal na naming pangarap ni Carmen ang pumunta doon. Hindi kami natuloy noon dahil laging kailangan ng pera ni Maria. Laging may emergency si Paulo. Ngayon, walang makakapigil sa akin. Wala nang pagtatago. Wala nang pagpapanggap na mahirap para lang subukin ang katapatan ng mga linta.
Uminom ako ulit ng alak. Naalala ko ang sinabi ng doktor sa akin noon. Stress kills. Ang stress ay nakamatay. Kaya tinanggal ko ang stress. Tumingin ako sa langit. Madilim na. Pero maliwanag ang buwan. Hindi ako nag-iisa. Bulong ko sa hangin. Dati. Takot na takot akong mag-isa. Kaya hinayaan ko silang abusuhin ako. Kaya nagbubulag-bulagan ako sa mga nakaw nila. Akala ko, ang pagiging mag-isa ay pareho ng pagiging malungkot. Mali ako. Ang pagiging mag-isa ay kapayapaan. Ang pagiging malungkot ay ang mapaligiran ng mga taong ang tingin lang sayo ay isang ATM machine. Isang bagay na huhut-hutan hanggang matuyo. Mas masarap ang mag-isa kaysa kasama ang mga taong naghihintay lang sa kamatayan mo. Pumasok ako sa loob ng kondo. Isinara ko ang pinto. Naiwan sa labas ang ingay ng Maynila. Ang loob ay mainit, maliwanag, at sa unang pagkakataon, sa loob ng 40 taon. Hindi ko na kailangang mag-alala kung may magpapatay ng ilaw para sa akin. Mga kaibigan, mga kaedad ko, natutunan ko na ang pamilya ay hindi lang nasusukat sa DNA o sa dugo. Ang tunay na pamilya ay nasusukat sa respeto, sa pagkalinga, sa utang na loob. Sa loob ng 40 taon, isinakripisyo ko ang dignidad ko sa altar ng pagiging magulang. Akala ko, ang pagbibigay ng lahat sa anak ay pagmamahal. Hindi pala. Ang tawag doon ay takot. At ang takot na iyon ang nagpalaki ng halimaw. Kung may maipapayo man ako sa inyo, ito lang. Huwag niyong hintayin na mawala ang respeto bago niyo ito hingin. Huwag kayong matakot na magtakda ng boundaries. Ang pera ay nauubos. Ang lakas ay nawawala. Pero ang dignidad, ang dangal niyo bilang tao, iyon ang huling bagay na dapat niyong bitawan kung hindi nila kayo kayang respetuhin bilang magulang. Kung ang tingin lang nila sa inyo ay pabigat o gatasan, magkaroon kayo ng tapang na ituro sa kanila ang pinto. Tumingin ako sa litrato ni Carmen sa bago kong desk. Nagawa natin mahal bulong ko. Nagpalaki tayo ng lobo. Pero hindi tayo nagpalaki ng tanga. Inubos ko ang alak. Ibinaba ko ang baso. Ako si Joseph Bennett. Dati akong victim. Dati akong ulyanin sa mata nila. Pero ngayon, ako ay malaya. At bukas, sa Italy, magsisimula ang tunay kong buhay.